Ang Sikretong Hardin, 3 bahagi. Sino ka? Ako si Mary Lennox. Dinala ako rito mula sa India 3 linggo na. Nanggaling ka sa India? Wala bang nakapagsabi sa'yo? Tiyuhin ko si Ginoong Archibald Craven at narito ako para manatili. Tatay ko si Ginoong Craven. Kahit alam kong hindi niya ako kayang tingnan. Napakabuti niyang tao. Siya... Oo. Pero tingnan mo, baluktot ang likod ko at malapit ng mamatay. Kaya siguro masyado siyang nasasaktan ng tignan ako. Kaya lagi siyang nasa malayo at pinupuntahan niya lang ako kapag tulog na ako. Paano mo nalamang mamamatay ka? At bakit walang nagsabi sa akin na narito ka rin? Akala nila hindi ko alam, pero narinig ko sila nag-uusap. Hindi nila sinabi sa'yo dahil ayaw ko may makakita sa akin. Hindi ko rin pinapayagan ng nurse si Dr. Craven na lumapit sa akin, pero may sakit ako kaya hindi ko sila mapigilan. Ano nga ba ang sakit mo? Magiging baluktot ang likod ko, panigurado, at lagi sumasakit ang ulo at katawan ko. Ni hindi rin ako makatulog. Ano naman ang ginagawa mo rito? Ginoong Colin, hindi mo dapat pinapagod ang sarili mo. Binibining Lennox, kailangan mo nang umalis ngayon din. Gusto ko pong manatili si Mary. Master Colin, kailangan mo nang matulog. Hindi ba dapat mong sundin ang utos ko? Gusto kong manatili si Mary at makakaalis na kayo. Magkwento ka tungkol sa India. Matagal na nag-usap sina Mary at Colin. Nagkwento siya tungkol sa India at nakinig ito ng may pananabik at interes. Habang patuloy ang pag-ulan ng ilang araw pa, gumugulo sila ng mas maraming oras na magkasama. 1 buong linggo ang lumipas at sa wakas, maaliwalas ang panahon kinaumagahan. Makakasama na ni Mary si Deacon sa hardin ngayon. Nag-almusal siya kasama si Colin at pagkatapos... Paalam, Colin. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Saan ka pupunta? Pupuntahan si Deacon. Nakwento ko siya sa'yo. Kahit na kinuwento niya si Deacon kay Colin, hindi pa rin niya binanggit ang sikretong hardin dahil hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan si Colin at wala siyang balak na hindi puntahan si Deacon o ang hardin para lang masamaan si Colin. Hindi ka pupunta! Hindi kita pinapayagan! Hindi ako humihingi ng pahintulot mo! Kung pupunta ka, mag-uutos lang ako na ibalik ka rito at kakaladkarin ka nila kung kailangan para sundin ang utos ko. Makakaladkad nila ako, pero hindi nila ako kayang pagsalitain. Uupo lang ako dito at hindi ako makikipag-usap sa'yo. Nang gabing iyon, nagising si Mary dahil sa parehong miserable, nakakaawang pag-iyak na narinig na niya noon. Pakiusap anong oras na? Ano ba naman yun? Ano ba? Pwede ba? Patigilin niyo na yun! Binibining Lennox, pwede mo bang kausapin si Master Colin? Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Si Colin yon? Bakit? Naiinis lang siya na hindi mo siya binalikan kaninang umaga para manatili. Hindi ka bumalik nitong gabi para humingi ng tawad. At sa tuwing hindi siya nasusunod, ganito siya, umiiyak at sumisigaw hanggang sa sumuko na kami. Nakakairita naman siya! Pakiusap, sumama ka. Hindi! Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Hindi ko susundin ang anumang mga inuutos niya. At maaaring yan ang kinakailangan niya. Pakiusap, sumama ka. Ayaw sanang sumama ni Mary, ngunit napakamiserable ng pag-iyak nito kaya pumasok siya sa silid ni Colin. Pwede bang tigilan mo ang terrible mong pag-aatungal? Huwag mong subukan simulan ulit ang terrible mong pag-aatungal! Hindi ka pwedeng makipag-usap sa taong malapit ng mamatay. Tigilan mo ang awa sa sarili mo! Hindi ka naman mamamatay! Ang miserable mong mga gawa ang makakapatay ng iba! Ikaw, wala kang alam tungkol doon! Nagsimula na yun!
Anong nagsimula na? Ang bukol sa likod ko. Magkakaroon ako ng baluktot at kubang likod tapos mamamatay ako. Hindi ako naniniwala sa'yo! Nagsisinungaling ka lang para maawa ang mga tao sa'yo! Hindi, nararamdaman ko yun. Patingin! Gusto ko makita ang bukol na yan! Patingin ako! Binibining Lennox. Ipakita mo. Pinatalikod ng nurse si Colin at itinaas ang kanyang damit. Tiningnan ni Mary ang likod nito. Wala naman! Wala akong anong riyan! Walang bukol! Kahit isang kasing laki ng tuldok, wala namang bukol! Ano? Nagsisinungaling ka? Hindi, Master Colin. Kung sinabi mo sa aking nag-aalala ka sa bukol na lumilitaw sa likod mo, sasabihin ko sa'yo na wala talagang bukol. Ganap na maayos ang likod mo. Kung maayos ang likod mo, bakit hindi ka makalakad? Dahil mahina ang mga binti ko. Madalas sabihin sa kanya ng doktor na kailangan niya lang ng sariwang hangin at ehersisyo pero hindi siya nakikinig. Nagsisimula siyang humagulgol kapag pinagsasabihan siya. Dahil gusto ng lahat na mamatay ako. Kung ang gagawin mo lang ay ang pahirapan sila sa terrible mong mga iyak, kung gusto mo ako na maawa sa'yo, hindi! Kaya aalis na rin ako! Mary, pakiusap. Patawarin mo ako. Pakiusap, huwag kang umalis. Namiss kita buong araw. Namiss din kita! Pupuntahan mo na sana kita bukas ng umaga para sabihin sa iyo ang nangyari ngayon. Sabihin mo sa akin, kapag pumunta ka rito at pinag-uusapan natin ang magagandang bagay tungkol sa India, mga libro at mga elepante, nakakalimutan kong mamamatay ako at wala akong masyadong sakit. Huwag kang umalis. Alam mo ba anong narinig ko? Narinig kong gusto ng ina mo ang mga hardin. At mayroon siyang sarili niyang hardin. Talaga? Nakita mo na ba yun? Narinig kong puno ito ng mga rosas. Pero 10 taon na noong isinara yon at walang nakakaalam kung nasaan. Pero alam mo, madalas kong naiisip kung ano ang itsura noon. Kung nakita ko yun. Baka isang araw, bababa sa akin ng isang maliit na robin. Bilang isang mahiwagang maliit na anghel. At ituturo ang susi na nakabaon ng malalim sa lupa. At pagkatapos ituturo sa akin kung saan ang isang lugar na nakatago sa ivy. Mayroong sikretong pinto. Isang sikretong hardin? Ang hardin ni Ina? Ang hardin namin? Hindi natin sasabihin sa kahit sino sa mundo. Mangako ka, Mary. Nahahanapin mo yan araw-araw at sabihin sa akin kapag nahanap mo na. Oo, pangako! Sabihin mo sa akin kung anong itsura ng hardin, Mary. At makakatulog ako sa pag-iisip ng magandang mahiwagang hardin na iyon. At hindi ko maiisip na mamatay, kundi managinip ng mahika. Ang hardin ay puno ng mga rosas at daffodil. At ng mga ibon. At sa kwento ni Mary, nakatulog si Colin na mapayapa. Masaya at puno ng mga pangarap ng mabangong bulaklak at mabubuting nilalang at magagandang mga hardin. Habang natutulog si Colin, may naisip si Mary. Kinaumagahan, tumakbo siya kay Deacon at sinabi sa kanya ito. Kapag nag-iisip na masaya si Colin, tumitigil ang sakit ng ulo niya. Ngumingiti siya. At sa totoo lang, mukhang parang gumagaling na siya. Siguro, kung sasabihin natin sa kanya ang sikretong hardin at dinala siya rito, mapupuno siya ng masasayang isipin sa mga bagay na tumutubo, mga bulaklak at prutas na nabubuhay, mga hayop at ibon na punong-puno ng buhay, at pwede siyang maging totoong gumaling na talaga sa sakit niya. Wala nang mas gaganda pa sa ideya mo sa mundong ito. Pumunta ka sa bahay kasama ang mga alaga mo bukas at sabay nating sasabihin. Nang gabing iyon, sinabihan ni Mary si Colin at hindi ito makapaghintay na makilala si Deacon. Bukas ng umaga, pagkatapos ng almusal, darating si Deacon kasama ang isang fox, 2 squirrel at isang uwak para makita ako. Dalin mo po siya sa kwarto ko. Siyempre, Ginoo. Ayon sa gusto mo. Kinaumagahan, dumating si Deacon kasama ang mga alaga at inilagay ang mga squirrel sa kandungan ni Colin. Hindi nakaranas si Colin ng ganoong lambing sa kanyang buhay. Nag-usap sila, nagtawanan at pagkatapos, sinabi ni Deacon at Mary kay Colin ang tungkol sa sikretong hardin. Sumama ka sa amin, Colin! Tara na! Makakabuti yon sa buhay mo! Hindi na ako makapaghintay na makapunta ako roon, pero isa yung sikreto. Paano?
gamit ang wheelchair ko? Sakto lang ang lakas ni Deacon para itulak ka. Huwag kang mag-alala. Kung ganon, teka. Papuntayin niyo po rito ang punong hardinero. Bukas ng umaga pupunta ako sa mga hardin. Ayaw ko pong may makakita sa akin dahil baluktot ang likod ko at may bukol ito. Kaya siguraduhin niyong walang hardinero sa paligid. Ayaw ko na may sino man sa paligid hanggang makabalik ako rito. Makakaasa po kayo. At hayo na nga, pumunta ang mga bata sa hardin. Mababakas ang tuwa sa mukha ni Colin na tila bang parang sinakop siya ng isang mahika. Ito ang kanilang mundo, ang kanilang sikretong mundo. Maya-maya may nakita silang sumilip sa pader. Sino Marian? Ben? Ikaw? Hindi kayo dapat pumunta rito. 10 taon nang isinara ang hardin na ito. Pero Sino siya? Siya po si Master Colin Craven. Anak ni Ginoong Craven. Pero narinig ko na siya ay isang kalahating lumpo. Hindi ako isang lumpo. Halika rito, Deacon. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nakatayo si Colin ng tuwid at may tapang. Nabigla naman si Ben Weatherstaff. Pinapasok siya ng mga bata sa hardin. Ang mga kasinungalingan nila. Sinabi nila sa akin na hindi ka makalakad at mamamatay ka na. Hindi po ako mamamatay. Mabubuhay ako. Mula ngayon at magpakailanman. Sa tingin niyo ba ay tama si Colin? Gagaling na ba siya? At paano?